Maaring abala si Elon sa pagtulong sa gobyerno at hindi na binibigyang pansin ang kanyang kumpanya dahil ang Toyota ay nakatuon sa pagtaas ng laro nito sa industriya ng sasakyan. Ang Toyota ay nag-anunsyo lamang ng isang enerhiya na kotse at ilang mga pag-upgrade sa kanilang mga baterya na posibleng umalis sa Tesla tailing. Mawawala ito ng tagapagtatag ng SpaceX sa sandaling marinig niya ang tungkol sa mga ito. Ang labanan para sa supremacy, ang industriya ng automotive ay sumasailalim sa pinakamahalagang pagbabago sa kasaysayan nito na hinimok ng pandaigdigang paglipat patungo sa electric mobility. Dalawa sa pinakamaimpluwensyang manlalaro sa transition na ito, Tesla at Toyota, ay kumakatawan sa magkakaibang mga filosofiya, timeline, at estratehiya, habang ang Tesla, sa ilalim ng charismatic na pamumuno ni Elon Musk, ay matagal nang pinangungunahan ang electric vehicle or EV narrative. Ang Toyota, isang pioneer sa hybrid na teknolohiya, ay pinatindi kamakailan ang pagtulak nito sa buong electric space. Habang mabilis na umuunlad ang industriya, ang competition sa pagitan ng dalawang higanting ito ay nagiging mas malinaw na ang huli ngunit malakas na pagpasok ng Toyota ay nagtataas ng mga katanungan. Si Tesla ba ay sinusunod ngayon ng Toyota sa karera ng EV? Nasiyahan si Tesla sa isang makabuluhang first mover na kalamangan sa EV market. Mula nang ilunsad ang Roadster noong 2008 at lalo na ang tagumpay ng Model S, Model 3 at Model Y, ang kumpanya ay nagtakda ng mga benchmark sa performance, range, at autonomous na teknolohiya sa pagmamaneho. Ang pananaw at matapang na pagpapatupad ni Elon Musk, na kadalasang inilarawan bilang nakakagambala at mapangahas, ay nakatulong sa Tesla na maging pinakamahalagang kumpanya ng kotse sa mundo sa pamamagitan ng market capitalization. Pinagsama ng diskarte ng Musk ang patayong pagsasama, napakalaking pamumuhunan sa teknolohiya ng baterya sa pamamagitan ng mga gigafactories at walang humpay na pagbabago sa software na ginagawang kasing kahulugan ng Tesla ang hinaharap ng mga kotse. Ang buong self-driving, FSD software, supercharger network, at over-the-air na mga update ng Tesla ay nagbigay dito ng technological na kalamangan na kakaunti lang ang maaaring tumugma sa loob ng maraming taon. Sa kabaligtaran, ang Toyota sa Yuna ay lumapit sa electrification ng mas maingat dahil pinasimunuan ang hybrid na teknolohiya sa Prius noong huling bahagi ng dekada 90. Pinili ng Toyota na i-double down ang mga hybrid at fuel cell na sasakyan sa halip na lumipat muna sa mga bateryang dekuryenteng sasakyan. Ang konserbatibong diskarte na ito ay umani ng kritisismo, habang ang Tesla ay sumikat sa katanyagan at mga benta, lalo na sa mga pamilihan sa kanluran. Gayunpaman, ang diskarteng Toyota ay hindi walang merito. Nakatuon ito sa cost efficiency, scalability, at pandaigdigang adaptability, particular sa mga rehiyon kung saan nanatiling atrasado ang infrastruktura ng EV. Iyon ay sinabi, sa unang bahagi ng 2020s, ang lumalaking pandaigdigang pangangailangan para sa ganap na mga dekuryenteng sasakyan ay nagpilit sa Toyota na muling i-calibrate ang diskarte nito. Ang mga kamakailang anunsyo at pamumuhunan ng Toyota ay nagpapahiwatig ng isang dramatikong pivot. Gumagawa ang kumpanya ng mga solid-state na baterya na may hanggang 1,200 kOhm, 746 milya ang saklaw at mga oras ng pag-charge na maaaring kalabanin o lumampas sa Teslas. Plano nitong maglabas ng 10 bagong modelo ng EV sa 2026 at naglalayong makagawa ng 3.5 milyong EV taon-taon pagsapit ng 2030. Ang Toyota ay namumuhunan din sa napakalaking pasilidad sa production ng EV, kabilang ang isang 14 billion na planta ng baterya sa North Carolina at isang pabrika ng Lexus EV sa Shanghai na nagtatarget sa parehong mass market at sa luxury segment. Itinaas nito ang tanong, nakakakuha ba ang Toyota o nangunguna pa rin ba si Tesla? Ang kalamangan ng Tesla ay nakasalalay sa software, imahe ng tatak, at sukat nito sa pagmamanupaktura na particular sa EV. Ginawa ni Elon Musk ang Tesla bilang isang tech na kumpanya na gumagawa ng mga kotse, hindi lamang isang automaker. Ang mga feature tulad ng real-time na data analytics, in-house na AI chips, at mabilis na lumalawak na infrastruktura sa pagsingil ay naglalagay kay Tesla nangunguna sa ilang pangunahing teknolohiyang nauugnay sa EV. Higit pa rito, ang pananaw ni Musk ay umaabot sa kabila ng Earth, kasama ang imahe ng kumpanya na pinalakas ng mga association sa SpaceX at isang futuristic na Silicon Valley-style narrative. Ang mga gigafactories ng Tesla sa US, China, at Germany ay nagbibigay ng kakayahang umangkop upang mabilis at pandaigdigan. Gayunpaman, ang disiplina sa pagmamanupaktura ng Toyota, pandaigdigang network ng pamamahagi, at katatagan ng pananalapi ay makapangyarihang mga asset. Hindi tulad ng Tesla, ang Toyota ay may mga dekada ng karanasan sa paggawa ng milyon-milyong sasakyan ng mahusay at kumikita. Ang malalim na pakikipagtulungan nito sa mga supplier, pamahalaang pangrehiyon, at mga tech na kumpanya, tulad ng BYD sa China at Panasonic para sa mga baterya, ay nakaposisyon ng maayos upang mag-deploy ng mga EV sa laki.
ang Toyota ay hindi lamang tumataya sa mga dikuryenteng sasakyang may baterya, ngunit patuloy na namumuhunan sa mga hydrogen fuel cell at hybrid electric na mga option na nagbibigay daan para sa isang multi-pronged na diskarte sa decarbonization. Madalas na itinatakwil ni Elon Musk ang mga traditional na automaker bilang masyadong mabagal o burokrasya upang makipagkumpetensya. Gayunpaman, kinilala rin niya na ang mga legacy na tagagawa, particular ang Toyota, ay nagigising na. Sa mga nakaraang panayam at tweet, pinuri ni Musk ang sistema ng production ng Toyota at nagpahiwatig pa na maaari itong maging isang kakilakilabot na kakumpetensya ng EV kung magpa siya itong ganap na mangako na tila ginagawa na nito. Ang competition sa pagitan ng dalawang tatak ay umuusbong mula sa filosofiya hanggang sa isa sa pagpapatupad. Habang nananatiling Tesla ang kasalukuyang pinuno sa industriya ng EV, ang Toyota ay mabilis na nakakakuha ng lupa. Ang maagang pangingibabaw ni Tesla, na hinimok ng matapang na pananaw ni Elon Musk at mga makabagong teknolohiya, ginawa itong simbolo ng electric future. Ngunit ang sukat ng Toyota, kadalubhasan sa pagmamanupaktura, at lumalagong pangako sa mga makabagong teknolohiya ng EV, kabilang ang mga solid-state na baterya at autonomous na pagmamaneho, ay ipinoposisyon ito bilang isang seryosong hamon. Ang mga darating na taon ay tutukuyin kung mapanatili ng Tesla ang pangunguna nito o kung ang huli na pag-akyat ng Toyota ay markahan ang simula ng isang bagong kabanata sa revolution ng electric vehicle. Isang bagay ang tiyak, ang competition sa pagitan ng Tesla at Toyota ay hindi na theoretical. Ito ay totoo, ito ay pandaigdigan, at ito ay nagsisimula pa lamang. Isang karapat-dapat na karibal ng Tesla Model 3. Sa nakalipas na taon, ang pandaigdigang industriya ng automotive ay nakaranas ng makabuluhang pagbabago tungo sa electrification, kung saan ang mga tagagawa ay nakikipagkarera upang bumuo ng mga dekuryenteng sasakyan na nagbabalanse sa pagganap, abot kaya, at pagpapanatili. Kabilang sa mga pioneer ng hybrid na teknolohiya, ang Toyota ay matagal nang inaasahang gagawa ng matapang na pagpasok sa all-electric market. Sa paglulunsad ng Toyota BZ3 sedan, ang kumpanya ay gumawa ng isang malaking hakbang pasulong na nakatuon ng husto sa sikat na Tesla Model 3. Ang BZ3 ay isang nakakahimok na alternatibo na pinagsasama ang pagiging maasahan ng pagmamanupaktura ng Toyota sa advanced na teknolohiya ng baterya ng China at isang kapansin-pansing na access na punto ng presyo. Ang Toyota BZ3, na official na inilunsad para sa Chinese market, ay itinayo sa Toyota's ETNGA platform, isang arkitektura na particular na idinisenyo para sa mga dekuryenteng sasakyan. Ang modular platform na ito ay nagbibigay daan para sa isang mababang sentro ng grabidad, pinahusay na paghawak at na-optimize na paggamit ng espasyo, lahat ng mahahalagang katangian para sa isang modernong EV. Isang mahalagang pakikipagtulungan ang nagpapatibay sa technological na pagsulong ng BZ3. Nakipagsosyo ang Toyota sa BYD, Build Your Dreams, isa sa nangungunang EV at tagagawa ng baterya ng China. Ang BYD ay nag-aambag ng Blade Lithium Iron Phosphate, LFP, na baterya nito sa BZ3 na nag-aalok ng isang malakas na timpla ng kaligtasan, tibay, at kahusayan sa gastos. Ang teknolohiyang ito ng baterya ay kapansin-pansin sa paglaban nito sa overheating at thermal runaway na tinutugunan ang isa sa mga karaniwang alalahanin sa kaligtasan sa mga EV na baterya. Sa pagganap, ipinagmamalaki ng BZ3 ang maximum na hanay na higit sa 600 km, 373 milya, sa isang single, gaya ng sinusukat sa ilalim ng China Light Duty Vehicle Test Cycle, CLTC. Bagamat napapailalim ang hanay na ito sa mga pagkakaiba-iba sa ilalim ng iba't ibang pamantayang pang-international na pagsubok, ito ay isang kapansin-pansing figure, lalo na kung ihahambing sa mga batayang modelo ng Tesla Model 3. Ang BZ3 ay inalok sa maraming variant, na may power output mula 135 kW 21 HP hanggang 180 kW 241 HP na nagbibigay ng sapat na acceleration at maayos na karanasan sa pagmamaneho sa urban. Ang drag coefficient nito na 0, 2/18 lang, mas mababa kaysa sa karamihan ng mga sedan, ay nag-aambag sa pinabuting aerodynamic na kahusayan at pagtitipid ng enerhiya na muling tumutuligsa sa sikat na makinis na disenyo ng Tesla. Ang isa sa mga pinakakapansin-pansin na tampok ng BZ3 ay ang pagpepresyo nito. Sa panimulang presyo na humigit kumulang $28,000, binabawasan nito ang Tesla Model 3 ng malaking margin, particular sa merkado ng China. Ang mapagkompetensyang pagpepresyo na ito ay naging posible sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Toyota sa BYD at ang estratehikong local na production ng mga bahagi na nagpapahintulot sa BZ3 na magsilbi bilang isang mass-market EV ng walang premium na pagpepresyo na kadalasang kasama ng mga pangmatagalang electric sedan. Ang kalamangan sa presyo na ito ay ginagawang mas kaakit-akit sa mga unang beses na mamimili ng EV at mga pamilyang naghahanap ng paglipat sa electric mobility nang hindi na kompromiso ang saklaw o kalidad.
Sa mga tuntunin ng disenyo at teknolohiya, ang Toyota BZ3 ay nagpapakita ng malinis at futuristic na panlabas na may pagtuon sa aerodynamic na estilo at minimalistic na mga linya. Parehong forward-looking ang interior na nag-aalok ng malaking central touchscreen interface, flat-top steering wheel, at maluwag na cabin na nakikinabang sa flat-floor architecture ng EV platform. Ang Toyota ay nagsama rin ng mga advanced na features sa tulong sa pagmamaneho, bagamat hindi lubos sa antas ng buong self-driving suite ng Tesla. Ngunit nagbibigay ito ng isang solidong suite ng adaptive cruise control, lane keeping assist, at collision mitigation system. Ang mga feature na ito ay nakahanay sa pilosopiya ng Toyota sa pag-alok ng maasahan at user-friendly na mga sistema ng kaligtasan sa buong lineup nito. Habang ang BZ3 ay unang nakatarget sa merkado ng China, may mga haka-haka at pag-asa na maaring palawakin ng Toyota ang kakayahang magamit nito sa ibang mga rehiyon sa malapit na hinaharap, lalo na dahil sa pandaigdigang gana para sa abot kaya, mataas na hanay ng mga EV. Habang ang mga bansa sa buong mundo ay nagsusulong para sa mas mahigpit na mga regulation sa emission at nagbibigay ng insentibo sa electric mobility, ang mga sasakyan tulad ng BZ3 ay may potential na guluhin ang merkado at magbigay ng mga tunay na alternatibo sa pangingibabaw ng Tesla. Ang pagpasok ng Toyota sa segment ng EV sedan ay nagpapahiwatig ng layunin nito. Hindi lamang upang lumahok ngunit upang makipagkompetensya sa isang mataas na antas. Gamit ang combination ng mga madiskarting pakikipagsosyo, advanced na engineering, at mapagkompetensyang pagpepresyo, ang combination ng hanay, disenyo, kaligtasan, at presyo ng BZ3 ay inilalagay ito ng maayos sa mabilis na umuusbong na landscape ng EV. Habang ang mundo ng automotive ay nagpapatuloy sa paglipat nito palayo sa mga fossil fuel, ang mga sasakyan tulad ng BZ3 ay nakahanda upang gumanap ng isang pangunahing papel sa pagdadala ng electric mobility sa isang mas malawak na madla, ang mas mahusay na SUV. Ang mga automaker ay lalong nagsasama ng artificial na katalinuhan at sensor fusion na mga teknolohiya upang dalhin ang advanced na tulong sa pagmamaneho at mga kakayahan sa pagmamaneho sa sarili sa mainstream. Ang Toyota, na matagal nang kinikilala para sa konserbatibo ngunit maaasahang diskarte nito sa automotive innovation, ay nagpo-posisyon na ngayon sa sarili bilang isang seryosong kalaban sa domain na ito. Sa 2025, plano ng Toyota na ipakilala ang BZ3X SUV sa China, isang sasakyan na idinisenyo hindi lamang bilang isang electric SUV kundi pati na rin bilang isang platform para sa pagpapakita ng mga pinaka-advanced na autonomous na teknolohiya sa pagmamaneho ng kumpanya hanggang sa kasalukuyan. Ang BZ3X ay kumakatawan sa isang critical na evolution sa estratehikong pagpapalawak ng Toyota sa mga matatalinong sasakyan. Hindi tulad ng mga nakaraang modelo na pangunahing nakatuon sa electrification o hybrid powertrains. Ang paparating na SUV na ito ay nakasentro sa autonomiya at konektadong kadaliang kumilos. Ang pinagkaiba ng BZ3X ay ang pag-unlad nito sa pamamagitan ng mataas na antas na pakikipagtulungan sa pagitan ng Toyota, Guangzhou Automobile Group, GAC, at Huawei, tatlong pangunahing manlalaro sa kani-kanilang mga industriya. Pinagsasama ng partnership na ito ang pedigree ng automotive engineering ng Toyota, ang kadalubhasaan sa lokal na merkado ng GAC, at ang makabagong teknolohiya ng Huawei, particular sa mga larangan ng artificial intelligence, connectivity, at autonomous system. Sa gitna ng innovation ng BZ3X ay ang hanay nito ng mga advanced na sistema ng tulong sa pagmamaneho, ADAS, na ginawang kalaban ang buong self-driving o FSD na mga feature ng Tesla. Kabilang dito ang Antas 2 Plus, o posibleng maging Antas 3, ang autonomiya, kung saan kakayanin ng sasakyan ang karamihan sa mga gawain sa pagmamaneho sa mga particular na condition, particular sa mga highway at sa mga kontroladong urban na kapaligiran. Ang SUV ay inaasahang magsasama ng adaptive cruise control, automated lane change, traffic jam assist, at hands-free na pagmamaneho sa highway sa ilalim ng ilang particular na kondisyon. Pinagana ang pinahusay na perception sa pamamagitan ng combination ng LiDAR, radar, ultrasonic sensor, at high-definition na camera, lahat ay pinag-ugnay ng isang malakas na platform ng central computing. Ang papel ng Huawei sa pakikipagtulungang ito ay critical dahil nagbibigay ito ng mga matalinong sistema ng sabungan at mga algorithm ng sensor fusion na kinakailangan para sa real-time na paggawa ng decision. Ang isa sa mga pinaka-ambisyoso na layunin para sa BZ3X ay ihatid ang mga feature na ito sa isang mass-market na sasakyan, hindi lamang isang marangyang flagship. Matagal nang nangunguna ang Tesla sa mga semi-autonomous na kakayahan sa pamamagitan ng FSD beta program nito, ngunit nanatiling mahal ang access at limitado ang availability. Ang diskarte ng Toyota ay kapansin-pansing naiiba. Binibigyang diin nito ang kaligtasan, accessibility, at incremental deployment. Bagamat dati nang naging maingat ang Toyota tungkol sa labis na pag-asa ng mga kakayahan sa pagmamaneho sa sarili,
Ang Boji 3X ay nagpapahiwatig ng pagbabago tungo sa higit na kumpiyansa sa mga autonomous system. Maaring hindi ito ganap na tumutugma sa pinaka-agresibong FSD na mga adhikain ng Tesla, ngunit nakatutok ito sa kakayahang magamit at pagiging maaasahan sa totoong mundo, lalo na iniakma para sa masalimuot at makakapal na kapaligiran ng kalsada sa lungsod. Madiskarte ang desisyon na ilunsad ang Boji 3X muna sa China. Ang China ang pinakamalaking merkado ng kotse sa mundo at mabilis na nagpatibay ng mga dikuryenteng sasakyan at mga teknolohiya ng matalinong kotse. Higit pa rito, ang suportadong kapaligiran ng regulation ng bansa para sa mga autonomous na piloto sa pagmamaneho ay nagbibigay daan para sa mabilis na pag-unlad at pag-deploy ng mga intelligent na solution sa kadaliang kumilos. Ang mamimiling tsino ay lalong nagiging maalam sa teknolohiya at bukas sa paggamit ng mga bagong teknolohiya ng sasakyan na ginagawa itong perpektong lugar ng pagsubok para sa mga advanced na sistema ng Toyota. Ang tagumpay sa China ay maaring magbigay ng pundasyon para sa tuluyang pagpapalawak sa mga pandaigdigang merkado, kabilang ang North America at Europe. Ang pamumuhunan ng Toyota sa autonomous na teknolohiya sa pamamagitan ng Boji 3X ay sumasalamin din sa isang mas malawak na kalakaran sa industriya patungo sa mga sasakyan na tinukoy ng software. Hindi gaanong aasa ang mga sasakyan sa hinaharap sa mechanical superiority at higit pa sa mga digital ecosystem, over-the-air update at AI-driven na mga pagpapahusay. Ang Boji 3X ay inaasahang magtatampok ng cloud connectivity, V2X communication, vehicle to everything, at tuloy-tuloy na over-the-air update na nagpapahintulot sa SUV na mapabuti ang driving intelligence nito sa paglipas ng panahon. Ang mga kakayahan na ito ay makakatulong sa Toyota na lumipat mula sa pagiging isang traditional na automaker tungo sa isang tagapagbigay ng serbisyo sa kadaliang kumilos na umaayon sa mas malawak na pananaw ng mobility bilang isang serbisyo, MaaS. Sa pamamagitan ng pagsasama ng mga sopistikadong autonomous na feature, paggamit ng makapangyarihang mga pakikipagsosyo sa industriya, at pag-target sa isa sa mga pinaka-dynamic na EV market sa mundo, ipinoposisyon ng Toyota ang sarili bilang isang tunay na kakompetensya sa intelligent na espasyo ng sasakyan. Bagamat hindi maiiwasan ang mga paghahambing sa buong kakayahan sa pagmamaneho sa sarili ng Tesla, ang pagbibigay diin ng Toyota sa practical na pag-deploy, kaligtasan, at pag-unlad na hinihimok ng pakikipagsosyo ay maaring magbigay dito ng kakaibang kalamangan. Sa pagpasok ng Boji 3X sa production sa 2025, ito ay malapit na babantayan bilang isang simbolo ng bagong direksyon ng Toyota, isa na pinagsasama ang electric power at artificial intelligence upang hubugin ang hinaharap ng pagmamaneho. Matthew, pag-usapan natin ang mga baterya. Susunod na henerasyong teknolohiya ng baterya. Habang nagkakaroon ng momentum ang revolusyong dikuryenteng sasakyan, ang pagbabago sa baterya ay lumitaw bilang pundasyon ng pag-unlad. Ang mga limitation ng kasalukuyang teknolohiya ng baterya, lalo na sa gastos, densidad ng enerhiya, oras ng pagsingil at kaligtasan, ay humubog sa mga inaasahan ng mga mamimili at ang tilapon ng competition sa industriya. Ang Toyota, isa sa pinakamaimpluwensyang automaker sa mundo, ay nagsasagawa ng mga mapagpasyang hakbang upang itulak ang mga hangganan ng pagganap ng EV sa pamamagitan ng malaking pamumuhunan sa susunod na henerasyong pagbuo ng baterya sa isang malinaw na roadmap na sumasaklaw sa susunod na ilang taon. Layunin ng Toyota na muling tukuyin kung ano ang posible sa electric mobility. Ang paperting na lithium iron phosphate ng kumpanya, mga baterya ng LFP sa 2026, at teknolohiya ng solid-state na baterya na nakatarget para sa 2027-2028 ay nagpapakita ng isang matapang na diskarte upang direktang makipagkumpetensya sa Tesla at iba pang mga pinuno ng EV. Ang unang pangunahing milestone sa roadmap ng baterya ng Toyota ay nakatakda para sa 2026, kasama ang pagpapakilala ng isang bagong generasyong LFP na baterya. Ang mga baterya ng lithium iron phosphate ay kilala na para sa kanilang katatagan, kaligtasan at mahabang cycle ng buhay, kahit na sila ay traditional na nahuhuli sa mga baterya ng lithium ion sa density ng enerhiya. Gayunpaman, ang paparating na LFP battery iteration ng Toyota ay tumutugon sa marami sa mga limitasyong ito. Ayon sa mga projection ng kumpanya, ang bagong baterya ay magiging 20% na mas magaan at 20% na mas mura kaysa sa kasalukuyang ginagamit sa BZ4X, ang flagship electric SUV ng Toyota. Ang mga pagpapahusay na ito ay hindi lamang incremental, sila ay nagpapahiwatig ng isang makabuluhang hakbang patungo sa paggawa ng mga dikuryenteng sasakyan na mas madaling ma-access ng karaniwang mamimili. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng bigat ng baterya, mapapabuti ng Toyota ang kahusayan ng sasakyan at driving range. Ang mas mababang gastos, samantala, ay magbibigay daan sa Toyota na mag-alok ng mga EV sa mas mapagkompetensyang presyo nang hindi na kompromiso ang kalidad o pagganap.
Ang cost-effective na LFP na baterya na ito ay umaayon din sa pangako ng Toyota sa global electrification. Sa mga merkado tulad ng Southeast Asia, India at Africa na inaasahang lalago ng mabilis sa pag-ampon ng EV, critical ang pagiging abot-kaya. Ang kakayahan ng Toyota na gumawa ng maasahan, ligtas at medyo murang mga dikuryenteng sasakyan na nilagyan ng mga bateryang. Ito ay maaring makabuluhang mapabilis ang pandaigdigang bahagi ng merkado ng EV nito. Higit pa rito, ang pagbabawas ng paggamit ng mga critical na mineral tulad ng nickel at cobalt na parehong magastos at kadalasang pinagmumulan ng etika ay ginagawang mas sustainable ang mga baterya ng LFP at hindi gaanong madaling maapektuhan ng mga paggagambala sa supply chain. Sa hinaharap, ang pinaka-groundbreaking na pag-unlad sa abot tanaw ng Toyota ay ang pag-deploy ng mga solid-state na baterya, isang teknolohiya na matagal nang itinuturing na banal na grail ng electric mobility. Pinapalitan ng mga solid-state na baterya ang likidong electrolyte na matatagpuan sa mga conventional na lithium-ion na mga cell na may solidong material na nagbibigay daan para sa mas mataas na density ng enerhiya, mas mabilis na pag-charge, higit na kaligtasan at mas mahabang buhay. Sinasabi ng Toyota na ang solid-state na baterya nito ay mag-alok ng driving range na hanggang 1,200 km, humigit kumulang 746 milya sa isang single na halos doblehin ang hanay ng mga karaniwang EV ngayon. Bilang karagdagan sa hanay, ang Toyota ay naglalayon para sa napakabilis na oras ng pag-charge na posibleng makapag-enable ng 80% na pagsingil sa loob ng wala pang 10 minuto. Ang mga pagbabagong ito ay kumakatawan sa isang pagbabago sa paradigm, hindi lamang para sa Toyota, ngunit para sa buong industriya ng automotive. Ang mahabang tagal ng pag-charge at pagkabalisa sa saklaw ay nananatili sa mga nangungunang hadlang sa pag-ampon ng EV, particular na para sa mga customer sa mga rural na lugar o sa mga walang access sa pag-charge sa bahay. Tinutugunan ng solid-state na teknolohiya ang mga alalahaning ito na nagbibigay ng karanasan ng user na mas malapit na sumasalamin o lumalampas pa sa kaginhawahan ng mga sasakyang panggasolina. Ang mga pagsulong ng Toyota sa larangang ito ay maaring ilagay ito sa yunahan ng isang bagong generation ng mga EV, mga sasakyan na hindi lamang mas berde, ngunit mas practical, maginhawa at kanais-nais para sa pangunahing merkado. Gayunpaman, ang maingat at pamamaraan ng Toyota ay naiiba sa ilang mga kakompetensya na gumawa ng matapang na pangako tungkol sa mga solid-state na baterya na may kaunting commercial na follow-through. Ang timeline ng Toyota ng 2027 hanggang 2028 ay maaring mukhang konserbatibo, ngunit sinasalamin nito ang diin ng kumpanya sa kaligtasan, pagiging maasahan at scalability. Ang mga solid-state na baterya ay nahaharap sa patuloy na mga hamon sa mga tuntunin ng pagbuo ng dendrite, pagiging komplikado ng pagmamanupaktura at gastos. Ang Toyota ay naiulat na nakagawa ng mga makabuluhang tagumpay sa pagtagumpayan ng mga hadlang. Ito at nagtatrabaho sa mga proseso ng pagmamanupaktura na maaring umakyat sa mass production, isang bagay na wala pang ibang automaker na nakamit sa isang makabuluhang antas. Bukod pa rito, ang pamumuhunan ng Toyota sa susunod na henerasyong teknolohiya ng baterya ay sinusuportahan ng malakihang pagpapaunlad ng infrastruktura. Ang kumpanya ay nagtatayo ng isang napakalaking planta ng pagmamanupaktura ng baterya sa North Carolina na nakatakdang simula ng mga operation sa mga darating na taon, nagagawa ng parehong LFP at mga susunod na henerasyong baterya. Sa pakikipagsosyo sa buong supply chain at isang malakas na pagtuon sa pananaliksik at pag-unlad, ang Toyota ay nagpo-posisyon sa sarili nito na hindi lamang mag-innovate kundi pati na rin magsagawa sa sukat, isang bagay na mahalaga sa mahigpit na mapagkompetensyang EV market. Sa mas magaan, mas murang mga LFP na baterya na darating sa 2026 at mga high-performance na solid-state na baterya na nakatarget para sa 2027-2028, tinutugunan ng Toyota ang maikli at pangmatagalang hamon ng EV adoption. Idinisenyo ang mga inobasyong ito para pahusayin ang densidad ng enerhiya, bawasan ang oras ng pag-charge, pahusayin ang kaligtasan ng sasakyan at babaan ang kabuuang gastos, lahat ng critical na salik sa pagbabago ng EV landscape. Habang pumapasok ang mga teknolohiyang ito sa merkado, nakahanda ang Toyota na hamunin ang mga leader ng industriya tulad ng Tesla at muling ihubog ang inaasahan ng consumer para sa kung ano ang maaring maging mga dikuryenteng sasakyan. Ano pa ang maya-alok ng tatak sa susunod na ilang taon? O tapos na ba sila? Ang plano para sa hinaharap, pagpapalawak at pamumuhunan sa production. Habang bumibilis ang pandaigdigang industriya ng automotive patungo sa electrification, ang kapasidad ng pagmamanupaktura at katatagan ng supply chain ay naging kasing critical ng technological na pagbabago. Kinikilala ito, ang Toyota, na matagal nang itinuturing na benchmark sa kahusayan sa pagmamanupaktura, ay pinapataas na ngayon ang mga pamumuhunan nito sa infrastruktura ng production ng mga dikuryenteng sasakyan sa buong mundo.
sa isang estratehikong roadmap na kinabibilangan ng isang 14 billion na planta ng baterya sa North Carolina at isang bagong pasilidad ng production ng Lexus EV sa Shanghai. Inilalagay ng Toyota ang pundasyon para sa pangmatagalang pangingibabaw sa merkado ng electric vehicle. Ang mapamumuhunan na ito ay mahahalagang bahagi ng mas malawak na layunin ng Toyota na maglunsad ng 10 bagong modelo ng EV sa 2026 at makagawa ng 5 milyong dekuryenteng sasakyan taon-taon sa 2030. Ang pundasyon ng diskarte sa electrification ng Toyota sa North American ay ang pasilidad ng pagmamanupaktura ng baterya nito sa North Carolina, isang napakalaking 14 bilyon na pamumuhunan na inihayag bilang bahagi ng pangako nito sa production ng EV sa United States. Nakatakdang maging operational sa 2025, ang pasilidad ay magiging isa sa pinakamalaki sa uri nito sa bansa. Sa una, gagawa itong mga baterya ng lithium-ion para sa mga hybrid at bateryang dikuryenteng sasakyan, mga BEV, na may mga plano sa hinaharap na pagsamahin ang production ng solid-state at iba pang mga susunod na henerasyong baterya. Ang pabrika na ito ay hindi lamang isang sentro ng production. Isa itong madiskarteng hakbang upang i-localize ang EV supply chain, bawasan ang pag-asa sa mga dayuhang pinagmumulan ng baterya, at iayon sa mga patakaran ng gobyerno ng US na nagbibigay insentibo sa domestic EV manufacturing. Inaasahang susuportahan ng planta ng North Carolina ang hanggang 10 linya ng production ng baterya pagsapit ng 2030. Bawat isa ay may kakayahang magpagana ng daan-daang libong EV bawat taon. Ang pamumuhunan na ito ay makabuluhang magpapalakas sa kapasidad ng Toyota na matugunan ang pangangailangan ng Hilagang Amerika para sa mga dikuryenteng sasakyan, lalo na habang ang mga automaker ay nahaharap sa pagtaas ng presyon upang sumunod sa mas mahigpit na mga regulations sa emisyon. Higit pa rito, ang pagtuon ng pasilidad sa sustainability, kabilang ang paggamit ng renewable energy sources at recycling initiatives, ay sumasalamin sa mas malawak na layunin ng Toyota sa kapaligiran sa ilalim ng Beyond Zero na diskarte nito na naglalayong makamit ang carbon neutrality sa buong value chain nito. Kasabay ng pagpapalawak nito sa Hilagang Amerika, pinalalakas din ng Toyota ang footprint nito sa Asia, particular sa China, ang pinakamalaking EV market sa mundo. Noong 2023, inanunsyo ng Toyota ang pagbuo ng isang nakatuong pasilidad ng produksyon ng Lexus EV sa Shanghai na nakatakdang simula ng operation sa 2027. Ang Lexus, ang luxury brand ng Toyota, ay nakakita ng lumalaking demand sa China at ang kumpanya ay nagpo-position sa sarili nito upang direktang makipagkompetensya sa mga high-end na electric offering mula sa Tesla, NIO, at BMW. Sa pamamagitan ng pagbuo ng isang nakatuong planta para sa mga Lexus EV sa China, layunin ng Toyota na paikliin ang mga timeline ng paghahatid, iangkop ang mga sasakyan sa mga kagustuhan sa local na merkado, at gamitin ang advanced na EV ecosystem ng China na kinabibilangan ng pagbabago sa baterya, pagbuo ng software, at isang mature na infrastruktura sa pagsingil. Ang pasilidad ng Shanghai ay magsisilbi ring hub para sa pag-export ng mga Lexus EV sa ibang mga rehiyon, particular sa Southeast Asia at posibleng Europe. Sa paggawa nito, ipinapahiwatig ng Toyota ang intensyon nitong iposisyon ang Lexus hindi lamang bilang isang legacy na luxury brand kundi bilang isang pangunahing manlalaro sa high-performance na electric mobility space. Ang pamumuhunan na ito ay simbolo rin ng pangako ng Toyota sa pangmatagalang participation sa merkado ng China sa kabila ng tumataas na geopolitical tension at matinding competition. Higit pa sa dalawang flagship facility na ito, ang Toyota ay namumuhunan ng malaki sa buong global network nito para ilipat ang mga kasalukuyang planta sa mga EV-ready production hub. Ang mga pabrika sa Japan, Thailand, at Czech Republic ay ina-upgrade upang suportahan ang produksyon ng baterya electric. Ang sistema ng pagmamanupaktura ng Toyota, na sikat sa payat na production nito at just-in-time na logistic, ay iniangkop upang matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng EV assembly, kabilang ang paghawak ng mga battery pack, electric drivetrain, at software integration. Ang pag-upgrade na ito ay mahalaga upang matugunan ang ambisyosong layunin ng kumpanya na makagawa ng 5 milyong EV taon-taon sa 2030, isang makabuluhang pagtaas mula sa kasalukuyang EV output nito. Ang diskarte sa production ng Toyota ay malalim ding isinama sa pipeline ng produkto nito na kinabibilangan ng paglulunsad ng 10 bagong baterya electric na sasakyan pagsapit ng 2026. Ang mga modelong ito ay sumasaklaw sa isang hanay ng mga segment, mula sa mga compact urban commuter hanggang sa malalaking SUV at performance sedan. Ang ilan sa mga ito ay tatak sa ilalim ng Toyota, habang ang iba ay mahuhulog sa ilalim ng Lexus nameplate. Nakatuon ang diskarte sa EV ng kumpanya sa pag-alok ng pagkakaiba-iba at scalability, na tinitiyak na ang mga dikuryenteng modelo ay hindi limitado sa mga premium na segment ang ngunit magagamit sa iba't ibang mga punto ng presyo at mga merkado.
Bilang karagdagan sa produksyon ng sasakyan at baterya, ang Toyota ay namumuhunan sa digital at software na infrastruktura na kinakailangan para sa mga susunod na generasyong EV. Na tinitiyak na ang mga electric offering ng Toyota ay hindi lamang mahusay kundi matalino rin at handa sa hinaharap. Sa malalaking pamumuhunan sa production ng baterya sa North Carolina at high-end na pagmamanupaktura ng EV sa Shanghai, sinisiguro ng Toyota ang mga supply chain nito na umaayon sa mga patakaran sa rehiyon at naghahanda para sa mass market na pag-ampo ng mga dikuryenteng sasakyan. Ang pangako ng kumpanya sa paggawa ng 10 bagong modelo ng EV sa 2026 at pag-scale sa 5 milyong EV taon-taon pagsapit ng 2030 ay sumasalamin sa parehong ambisyon at kumpiyansa. Habang nag-online ang mga pasilidad na ito at ipinakilala ang mga bagong modelo, nakahanda ang Toyota hindi lang para makipagkompetensya sa EV space, kundi pangunahan ito. Toyota at Tesla, the road ahead, ang pandaigdigang paglipat sa mga dekuryenteng sasakyan o EV ay nagmamarka ng isang malalim na punto ng pagbabago para sa industriya ng automotive. At kakaunti ang mga kumpanya na nasa sentro ng pagbabagong ito gaya ng Toyota at Tesla. Bagamat ibang-iba sa pinanggalingan, sukat at diskarte, ang parehong mga automaker ay nakalock na ngayon sa isang mataas na stakes na karera upang tukuyin ang hinaharap ng kadaliang kumilos. Habang umuusad ang mundo patungo sa decarbonization at digitalization, ang tagumpay ng dalawang higanting ito ay magdedepende hindi lamang sa technological innovation, kundi pati na rin sa adaptability, global reach, at long-term vision. Ang Tesla, na itinatag noong 2003, ay matagal nang pinamunuan ang sektor ng EV sa pamamagitan ng mga nakakagambalang inobasyon at matapang na ambisyon nito. Ang maagang pagtaya nito sa mga dekuryenteng sasakyang may baterya ay nagbigay sa kanya ng mahusay na simula na nagbibigay daan dito na bumuo ng mga pangunahing bentahe sa software, autonomous na pagmamaneho, pag-iimbak ng enerhiya, at infrastruktura sa pag-charge. Sa ilalim ng pamumuno ni Elon Musk, ang Tesla ay naging higit pa sa isang kumpanya ng kotse. Ito ay isang platform ng teknolohiya. Ang mga sasakyan ng kumpanya ay patuloy na ina-update sa pamamagitan ng over-the-air na pag-upgrade ng software. At ang buong self-driving system na pinapagana ng AI ng Tesla ay nananatiling isang tampok na pagtukoy sa autonomous na karera ng sasakyan. Sa hinaharap, malamang na doblehin ng Tesla ang AI, robotics, tulad ng Tesla Optimus humanoid robot at ang mga produktong enerhiya nito tulad ng Powerwall at Megapack na naglalayong lumikha ng isang patayong pinagsama-samang ecosystem ng enerhiya. Gayunpaman, nahaharap si Tesla sa pagtaas ng pressure mula sa tumataas na pandaigdigang competition, pagsusuri sa regulation, at demand ng consumer para sa mas abot kayang mga options sa EV. Habang mas maraming legacy na automaker ang pumapasok sa EV space, ang pangingibabaw ni Tesla ay hindi na nababagabag. Ang katatagan ng supply chain, geopolitical na mga panganib, at ang tagumpay ng mass market na mga sasakyan tulad ng Cybertruck at susunod na generasyong Model 2 na chismis na isang $25,000 na kotse ay gaganap ng mga pangunahing tungkulin sa kakayahan ng Tesla na mapanatili ang momentum nito. Ang kinabukasan nito ay magdedepende rin sa kung gaano kabisa nitong masusukat ang pagmamanupaktura sa mga bagong rehiyon gaya ng India at lalawak ng higit pa sa mga segment ng karangyaan at pagganap kung saan ito unang nakatagpo ng tagumpay. Ang Toyota, sa kabilang banda, ay isang late bloomer sa EV race, ngunit isa na may walang kapantay na manufacturing scale at global reach. Dahil pinasimunuan ang hybrid na teknolohiya sa Prius, ang Toyota sa Yuna ay nakatuon sa mga hybrid at fuel cell na sasakyan na nag-opt para sa isang maingat na diskarte patungo sa full battery electrics. Ngunit ang pag-iingat na iyon ay nagbibigay daan na ngayon sa isang matapang na pagbabago. Ang kumpanya ay nakatuon sa paglulunsad ng 10 bagong baterya electric na modelo sa 2026 at naglalayong makagawa ng 5 milyong EV taon-taon sa 2030. Kasama sa mga paparating na inobasyon ng Toyota ang mga solid-state na baterya na may hanggang 1,200 km ang saklaw at napakabilis na pagsingil na maaring baguhin ang pagiging practical ng EV at matugunan ang mga alalahanin at infrastruktura sa mga limitation ng isang saklaw. Ang kinabukasan ng Toyota sa sektor ng EV ay nakasalalay sa kakayahang magamit nito ang napakalaking network ng production, malalim na relation sa supplier, at reputation para sa tibay at pagiging maaasahan. Sa malalaking pamumuhunan sa mga pasilidad ng EV, tulad ng 14 billion na planta ng baterya sa North Carolina at ang pabrika ng Lexus EV sa Shanghai, ang Toyota ay nagtatayo ng infrastruktura upang masukat sa buong mundo. Ang pakikipagsosyo nito sa mga kumpanya tulad ng BYD at Huawei ay nagpapakita ng estratehikong pagkakahanay nito sa mga pinuno ng teknolohiya sa mga pangunahing merkado, lalo na sa China.
Ang Toyota ay nagsusumikap din ng isang sari-saring diskarte na kinabibilangan ng teknolohiya ng hydrogen fuel cell, autonomous na pagmamaneho, at mga advanced na sistema ng tulong sa pagmamaneho, ADAS, na maaring magbigay dito ng katatagan sa isang mabilis na umuusbong na merkado. Ang hinaharap ng parehong mga kumpanya ay sumasalamin sa isang mas malawak na trend patungo sa convergence sa pagitan ng tech at mobility. Ang modelong innovation-driven ng Tesla na una sa software ay patuloy na makakaakit ng mga consumer at maagang gumagamit ng tech-savvy, lalo na kung pinananatili nito ang pangungunan nito sa mata at automation. Ang Toyota, kasama ang pragmatic na diskarte nito at pandaigdigang footprint, ay malamang na mangibabaw sa mga merkado kung saan ang pagiging abot-kaya, pagiging maasahan, at mga network ng serbisyo ay mahalaga. Sa huli, maaaring manatiling mukha ng futuristic na mobility si Tesla, ngunit ipinoposisyon ng Toyota ang sarili nito na maging pundasyon ng pangunahing transportasyong dekuryente sa magkakaibang ekonomiya. Malamang na magpapatuloy si Tesla sa pangunguna sa hangganan ng pagbabago, itulak ang mga hangganan sa autonomiya at pagsasama ng enerhiya. Ang Toyota, samantala, ay nakahanda upang dalhin ang mga EV sa masa na may pagtuon sa pagiging practical, affordability, at global scalability. Magkasama, ang dalawang titans na ito ay hindi lamang nakikipagkompetensya, sila ang nagtutulak sa hinaharap ng mobility mismo. Sa pagbubukas ng dekada, ang kanilang mga umuunlad na estratehiya ay tutukuyin hindi lamang ang kanilang sariling mga kapalaran, ngunit ang hugis ng transportation para sa mga susunod na generation. Ikaw ba ay isang Toyota o isang Tesla user? Bakit? Salamat sa panonood ng video.